the word of the Lord from Exodus chapter 17, verses 8 to 16. Says here, the Amalekites came to attack the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight Amalekites. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands." So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the on the top of his hill, on the top of the hill. As long as Moses held up his hand, the Israelites were winning. But wherever he lowered his hand, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat down on it. Aaron and Hur held his hand up, one on one side and one on another side, so that in his hand remained steady till sunset. So Joshua overcome Amalekite army with the swords. Then the Lord said to Moses, "Write this on the scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we bless your name, Lord God. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sapagkat mabuti ka. Salamat sapagkat dakila ka, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami. And I pray, Lord God, that today, nasa bagong lugar man kami, Panginoon, pero ikaw, hindi ka nagbago, di ka nagkulang, di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Panginoon, I pray that today you speak to us, not just for us to be blessed or to be motivated, but let your word, Lord God, transform us, Panginoon. Salamat po, and I pray that the Holy Spirit will dwell into this place, Lord God. Salamat po sa iyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Sige po, makakaupo tayong lahat. So today, pag-uusapan po natin is about the Lord, of course. Tungkol pa rin po sa Panginoon. And ang title po natin, join me in our message today, entitled, Jehovah Nisi. Amen? Hindi po to yung noodles, ha? Okay. So Jehovah Nisi, when we say Jehovah Nisi, the Lord is our banner. Amen? When we say Jehovah Nisi, it speak about the Lord is our banner. So last week, pinag-usapan po natin, kung matatandaan nyo po, pinag-usapan natin tong mga Israelites na to, na lumabas po sila from the Egypt at nakarating po sila sa lugar na tinatawag na Masa. Amen? Yung Masa, meron po dong water, pero nung tinikman nila yung tubig, mapait. Are you still here? So the Lord command Moses na magtapon ng maliit na sanga, at nung tinapon po niya yung wood na yon, ang nangyari, fit to drink na po yung water. And from Masa, dinala sila ng Panginoon sa Elim, which is a place of full of spring and palm tree. So itong mga Israelita na to, ang isang bagay po na nababasa natin tungkol sa kanila. Grabe yun. Grabe po yun. Ang tungkol nababasa po natin sa kanila, so paglabas pa lang po nila doon, nakita nila na-witness nila yung miracles ni Lord, na-witness nila kung paano hatiin yung Red Sea, tapos na-witness nila na yung bitter na or yung mapait na tubig naging fit to drink. Kaya lang, sa halip po na itong mga tao na to ay ma-amaze, magkaroon ng galang at takot sa Panginoon, you know what they did? They always complain. Are you still here? Amen? Na lagi sinasabi po nila, di ba, parang kung iisipin nyo po, if you already try or experience this scenario, parang naranasan nyo na po bang may nanghingi sa inyo, tapos habang humihingi po sa inyo, galit pa? Naranasan nyo na po ba yun? Opo, yung parang, ito lang ba ibibigay mo? Tagal-tagal kong hinintay nito. Sa tingin nyo, if you're in that situation, tapos ikaw yung magbibigay,
magiging masaya kang magbigay? Batukan kita. Ikaw na nga lang nangihingi, galit ka pa. How much more kay Lord? They witnessed the goodness of God, they witnessed the miracle, pero sa halip na humingi sila ng may pagpapakumbaba, na parang, Lord, ang ganda ng lugar na ito, pero alam mo Lord, walang tubig uli. Pero sa halip na ganun, ang sinasabi na, Moises, ano ba? Dinala niyo ba kami dito para lang mamatay sa uhaw? Dinala mo ba kami dito para lang mamatay sa uhaw? And in fact, they are in the place what we call repehid. Na ang ibig sabihin po is a place of rest. Tingnan mo nga yung katabi mo. Gusto niya na bang pumunta sa lugar ng a place of rest? So nandun daw po sila sa lugar na tinatawag na dapat nagpapahinga sila. Dapat may kapahingahan. Kaya lang, how come they find rest kung wala namang tubig? So sa halip na humingi kay Lord, ang ginawa po nila, nagreklamo na naman sila kay Moises. Moises, ano ba? Wala na namang tubig. And that's the reason why this man, Moises, ang ginawa niya po, he cried out to the Lord. Amen? He just cried out to the Lord. And dahil dun sa nangyari na yon, in verse 7, Moises named the place Meribah and Massah because this was the place that the Israelites turned against him and tested the Lord. And the people wanted to know if the Lord was with them or not. Nag-wonder lang ako ng sobra kasi they witnessed the goodness and the miracles of the Lord. Pero bakit ganon? They still want to ask and they are not sure kung sinasamahan sila ng Panginoon. Are you still here? Na parang ang dami nilang naranasan because of God, ang dami nilang naranasan bago sila mapunta sa lugar na yon. Pero ang tanong pa rin nila, Lord, kasama ka ba namin? Sinasamahan mo ba kami, Lord? And I just wonder kasi madalas, sorry to say, pero kung tayo to, I think we need to repent. At kung hindi naman tayo to, praise the Lord. Madalas, maraming tao nararanasan si Lord, nakilala si Lord, nalaman ng tungkol kay Lord, pero nagtatanong pa rin kung kasama nila si Lord. Are you still with me? Baka nga po pag nagtanungan tayo kung mamamatay yung isa't isa sa atin, ang tatanong natin, pupunta ka ba ng langit? Baka ang sagot natin, nakakalungkot, hindi ako sure. Are you still with me? Kasi po, mga kapatid, tingnan natin itong mabuti. Minsan, we are asking the Lord for provision, pero di naman tayo nagtitiwala kay Lord. Lord, magpo-provide ka. Pero di ka naman natin nagtitiwala. Parang ganito daw. There is a scenario, sabi niya, alam ko, magpo-provide ang Panginoon. Ang naisip niyang provision, yung kapitbahay niyang Bombay. Kaya daw minsan parang, kapag gipit, hindi na sa patalim eh. Kay Bombay kumakapit. Well, what I'm saying is, when you believe that God will provide, we need to put our trust on Him. And sinasabi natin, Lord, i-bless mo ko. Bless mo ko, Panginoon. But the question is, sumusunod ba tayo kay Lord? Kasi ang hirap tayong pagpalain ng Panginoon kapag hindi naman tayo sumusunod sa Diyos. Or sinasabi natin, Lord, samahan mo ko, ingatan mo ko. Ang tanong, binigay na ba natin yung buhay natin kay Lord? Kasi minsan, we want God to protect us. We want God na ingatan tayo. Pero di pa naman natin binibigay yung buhay natin ng lubos sa Kanya. And same scenario with these Israelites. They trying to demand more and more to God, pero hindi naman nila binibigay yung para sa Panginoon. Kaya nga po, nung lugar na to, ang tanong nila, ito yung place ng pahinga nila na tinatanong nila, kasama ba natin si Lord? Kasama ba natin si Lord? You know what? Every prayer that we have from the Lord, ang binibigay ng Panginoon ay hindi direktang answer, kundi opportunity. When you pray na, Lord, tulungan mo kong maging mapagmahal, ang ibibigay sa iyo ni Lord yung mga taong hindi ka mahal-mahal, yung mga taong
Sino ba naman ito? Kasi that's your prayer. That's how God answered your prayer but in a different concept ng inaasa mo. Sabi mo, Lord, tulungan mo po akong maging mapagpasensya. So anong bibigay sa'yo ni Lord? Yung mga magtatanggal ng pasensya mo. Andiyan ba kayo? Kaya mag-ingat-ingat ka sa panalangin mo. Kasi, Lord, ganito po yung, we have the prayer this year. Sabi ko, Lord, i-expand mo kami. And here comes the answer of the Lord. What? And ito na, balik tayo sa mga Israelites. Ang prayer nila, Lord, kasama ka ba namin? Okay, you want, gusto nyong malaman kung kasama nyo ko? Alam mong ginawa ni Lord, hinayaan sila na lusubin ng Amalekites. Are you still here? This is the first time nahaharap sila para lumaban. And some of them has no knowledge or skill or experience na makapaglaban, pero inalaw ng Panginoon na what? Inalaw ng Panginoon na puntahan sa lakayin sila ng Amalekites. Why? Because they are asking and questioning na what? Kasama ka ba namin, Lord? Kaya kapag ang tanong mo, kasama ka ba namin, Lord? Papatunayan ni Lord sa'yo kung kasama mo ba talaga siya. Sino dito magtatanong? Wala. Amen. Praise God. Tapos na tayo, wala pa lang magtatanong. Hindi, joke lang. So sabi, ang sinasabi sa atin, the Lord allowed this battle for them to understand that the Lord is with them. Na sinasamahan sila ng Panginoon. So pag-usapan natin, sa totoo lang, lahat tayo haharap sa buhay or lahat tayo may hinaharap na laban sa buhay. Hindi nga lang tayo pare-parehas ng laban, hindi nga lang tayo sabay-sabay ng laban, pero lahat tayo merong laban sa buhay. At sa bawat laban, ang sinasabi sa atin, piliin natin anong posisyon mo. Nasa DPWH ka ba para mangontrata ka na lang? Anong posisyon natin? Okay? Kaya yung mga engineer natin dito, pinagsasabihan natin ng mabuti, di ba, na alam nyo na. Alright? So, on the time of this, Moses knows about it. Moses stand on the ground that he is the leader of this team. So what Moses did, pwedeng maging emotional si Moses nito eh. Sige, pwede niyang gawin na, sige, kayo yung mga mareklamo, sige, ipo-frontliner ko kayo ng mga mamatay na kayo sa laban na to. Pwede niyang gawin yon. Pero pag ginawa niya yon, talo din sila. Are you still with me? And that's the reason why Moses chose a right person for that scenario. So what he did, ang ginawa ni Moses, pinili niya si Joshua. Joshua, sabi niya ngayon, Joshua, pumili ka ng mga tao sa kasama natin na pwedeng sumama sa'yo. I just wonder, bakit hindi si Moses ang namili ng kasama ni Joshua? Because Joshua knows kung sino dapat yung kasama niya. Sa isang labanan, dapat alam mo kung sinong kasama mo. Are you still here? Because sometimes sa isang labanan, pag hindi ka sigurado sa kasama mo, baka siya ang kaaway mo. And that's the reason why Moses allowed this Joshua to choose kung sinong kasama niya. And here comes another. Sabi niya, ako, si Moises, bukas, aakit kami sa bundok. Kami ni Hur at saka ni Aaron, pupunta kami doon, kakausapin namin si Lord. Lagi mo tong tandaan, sa isang battle ng buhay, kailangan marunong kang mag-delegates. Marunong kang pumili ng mga kasama. Maniwala ka, sa panahon na yon, importante kung sino ang kasama mo. Dahil pwedeng yung kasama mo ang magpapanalo sa'yo, pero pwede rin ang magpapabagsak sa'yo. Are you still with me? And here comes another man, his name is Joshua. Pwedeng pumalag si Joshua noon, teka lang, bakit kayo aakyat? Bakit kami lalaban? Parang kami yung mamamatay lang, tapos kayo maliligtas kasi kayo yung nasa bundok. Tandaan natin itong mabuti. If you will not act like a leader in the times of battle, be obedient and be a follower. Kung hindi mo kayang maging leader, matuto kang sumunod. Kasi minsan, baka we put ourselves to be in a leader position, pero di naman natin kaya. Yung salitang sabi nga nilang, huwag kang bida-bida. Kasi baka mamaya, you put yourself into a leadership, tapos di mo naman alam gagawin. Lagot tayo doon.
Are you still with me? Joshua obey what Moses did. Bakit? Anong sinabi? Sinunod ni Joshua yung sinabi ni Moses. Kasi naniniwala siya na tama yung sinasabi ni Moses. Are you still here? Are you still here? Inisip ko lang, paano kaya kung si Joshua yung umakyat sa bundok, tapos sila Aaron at si Hur yung lumaban? Alam mo, di pa nagsisimula yung labanan, talo na sila. Kasi yung hawak ni Aaron, incensus lang eh. Kasi Libay sila eh, priest sila. At si Joshua siguro, kung umakyat siya ng bundok, baka siya yung gigil na gigil doon sa taas. Na parang dapat ganito ginawa nila, dapat ganito yung ginawa. Eh alam mo pala eh, ba't hindi ikaw yung pumunta? Are you still here? Know your position when battle comes in your life. Kung kinakailangan, halimbawa, kapag hindi ka nanay sa isang pamilya at may problema kayo, huwag kang magpakananay. Ano, labanan mo yung nanay. Ma, mali yung desisyon mo. Eh di ikaw na yung nanay. Amen. Huwag kang magpakatatay kung anak ka. Ano, tay, ako na to. You know your position when the battle comes. Maniwala ka, kapag tama ang position mo, tama ang gagawin mo sa panahon ng battle ng buhay mo. Amen? And here's come Aaron and Hur. Parang pag-iisipin ko, if I'm in the position of this two person, parang tatanong ko, bakit kami isasama mo? Pero importante din yun. Kasi kung hindi mo kayang lumaban, hindi mo kayang mag-lead, dapat maging support. You know what happened? Sabi doon sa story, pag binababa daw ni Moises yung kamay niya, natatalo sila. Andiyan ba kayo? Kapag hindi tamang tao si Aaron at saka si Hur, siguro nung napagod si Moises, pwede nilang sabihin na, kaya mo yan, ginusto mo yan eh. Andiyan ba kayo? Pero you know what Aaron and Hur did? They helped Moises to lift up their hands. Tinaas nila, tinulungan nila para maitaas yung kamay nila because they na-notice nila na ito yung paraan para manalo sila sa mga Amalekites. And here's come Jehovah Nissi. When we say Jehovah Nissi, I always speak about the Lord is our banner. The Nissi, the word Nissi came from the Hebrew word na ang ibig sabihin nito ay banner. But Nissi is not just a banner telling this is the Lord. Sometimes, ang lagi natin kiniklaim pag sinabi nating Nissi, the Lord is our victory. Totoo naman yun. Pero pag-usapan natin, Nissi speak about standard. Sabi nyo nga po, standard. So when we say standard, ang sabi ng Old Testament, it was a identifying themselves as a unified follower of the Lord God. So when you claim that Jehovah Nissi, naniniwala ka na dapat ikaw ay tagasunod, naniniwala, nagmamahal sa Panginoon. Amen. So Moses knows it already. Parang pag pinansin nyo, sa lahat ng reklamo ng Israel, sumisigaw siya sa Diyos. Pero nung narinig niyang may battle, hindi siya sumigaw kay Lord. He do his possession. Oh, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin natin yan. Akit ako doon, ako bahala doon, kayo bahala dito. There is what we call standard, that Moses understand that God will intervene on their behalf. What? To defeat these enemies. When we say pala Jehovah Nissi, that the Lord will stand for us if we fear Him. Ang sabi ng Psalm 60 verse 4, verse 5, sabi niya, but you have raised a banner for those who fear you. A rallying point in the face of attack. Now rescue your beloved people. Answer and save us by your power. Moses knows about it. Kapag may takot ka sa Diyos, kapag pinili mo ang Panginoon, kapag naniniwala ka sa Panginoon, kapag ginagalang mo ang Diyos, si Lord ang bahala sa battle ng buhay mo. Kaya kailangan importante yon. We fear the Lord. Are you still here? Kasi kung hindi tayo gumagalang sa Panginoon, kung hindi tayo nagmamahal sa Panginoon, kung hindi natin pinipili ang Diyos, when battle comes, questionable talaga kung para kanino tayo lumalaban.
Are you still here? Are you still here? And that's the reason why, parang inisip ko lang, taas lang ng kamay, nanalo na sila. Tinaas lang nila yung kamay nila, nanalo na sila. Parang ilang beses na nating tinataas yung kamay natin, hindi naman tayo nananalo. Parang every time pa nga tinataas natin yung kamay natin, doon tayo natatalo. But there's something about this scenario ng buhay ni Moses. Nakita ni Moses that the Lord is the standard. This is the standard that the Lord is the source of victory. Kaya lang kailangan nating maintindihan, yung victory sa Panginoon ay iba sa victory natin. Pwedeng liner yung iba. Yung iba, okay na yan. Okay, pwedeng ganoon. Kailangan maintindihan natin, the Lord is the source of victory. Kapag sinabi natin, Jehovah Nissi, we know already, we fear the Lord, we love the Lord, si Lord ang bahala sa tagumpay. Pero hindi sa tagumpay na gusto mo, kundi sa tagumpay ng Panginoon sa buhay natin. And always keep in mind, battle is a prerequisite of victory. Hindi mo pwedeng sabing nagtagumpay ka tapos wala namang labanan. There is always battle before victory, and we need to declare that. Kaya nga, like Moises, alam ni Moises kung anong dapat niyang gawin when battle comes. Makinig kang mabuti, hindi natin maiiwasan ang laban ng buhay. Mahihirapan din tayong paghandaan. Kaya nga ang sinasabi sa atin, kailangan natin ng Panginoon. Every time we have this battle in life, we need Jehovah Nissi because He is our banner, and we need to put our trust on Him dahil hindi nagpapabaya ang Diyos sa lahat ng nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga ang tanong, nagtitiwala ba tayo at nagmamahal tayo sa Diyos? If our answer is yes, then God will protect us. The Lord will fight for us and win the battle for us. Ang kailangan lang natin gawin, itaas ang kamay. Amen? Sige nga po, taas nga po natin ang kamay natin. Pag gusto mong manalo sa battle ng buhay mo, raise your hands to the Lord. Amen. Amen. Sige po, baba na po natin. Alam niyo po ba, napanood ko sa isang Facebook na every time daw po na tinataas natin ang ating kamay, meron daw po tong scientific benefits. Siyempre, napanood lang natin yon. Kailangan nating i-verify. So nag-verify tayo sa isang magaling at kamanghamanghang kaalaman na nagmumula. So nagtanong tayo sa mga kakilala natin in medical field. So every time daw na tinataas natin ang ating kamay, the blood flow go back to the heart that cause us para ma-relax. That sometimes, when we have the battle, wag ka kaagad sugod ng sugod. We need to raise our hands, to relax for a while, kalma, sagot ka ng Panginoon. Amen? That sometimes kasi, pag may pressure tayo, pag may battle, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Oops, talo ka na agad. But God is telling to us when battle comes, the only thing we need to do, raise your hands and give it to God. Nang sinasabi daw natin, na Lord, kaya ko to pero mas kaya mo to. Are you still with me? And that's the reason why Psalms 20 verse 5 says, may we shout for joy when we hear of your victory and raise a victory banner in the name of God. May the Lord answer all your prayers. Kaya nga sa lahat ng laban, bago ka sumugod, taas mo na yung kamay. Hindi naman din pwedeng sabihin na, sige Lord, sabi mo sige, mananalo ko. Anong ginawa mo? Dito lang, nakataas kamay. Pwede yun. Pero like what Moses did, may pinagawa pa siya maliban sa pagtaas ng kamay niya. Because when we say, we raise our hands, it's a kind of surrendering. It's a gesture of surrendering na, Lord, magaling si Joshua, pero yung galing ni Joshua, hindi yun magtatagumpay kung wala ka. Na hindi naman pwedeng sabihin na, the Lord is our banner, wala ka nang gagawin. We will still trust the Lord, but there is a wisdom that God is giving us na kailangan natin gampanan. God is sovereign. God is so good, and He will guide us in the way that He wants for us. Amen? That's what we call Jehovah Nissi. But I also find another meaning of Nissi. When we say Nissi, it also means signal. Sabi niyo nga po, signal. Dito po sa lugar na to, wala po tayong signal sa globe. Smart lang.
So pag globe ka, walang signal. But globe people use, smart people use globe. Ako lang natawa si Joko. So when we say signal, anong sinisignal daw ng Jehovah Nissi? So when we say Jehovah Nissi, it's about signal. It's about signal of judgment and warning. Hindi lang pala si Lord ay banner of victory, but He is also a banner of judgment and warning. This is what happened in Numbers chapter 21, verse 8 to 9. Says here, the Lord told him, make a replica of poisonous snake and attach it to the pole. Who are bitten or bitten will live if they simply look on it. So Moses made a snake out of bronze and attached it into the pole. Then anyone who was bitten by the snake could look at the bronze snake and be healed. Galing nito eh. Ang kukulit kasi nitong mga Israelita na to, sa sobrang kulit nila, ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga makamandag na ahas. Pinagkakagat sila lahat. And there is a banner na nilagay doon. A banner is a sign of judgment, but it's also a sign of warning. Anong sinasabi? Pag hindi ka tumingin, patay ka. Pero pag tumingin ka, gagaling ka. May naalala tuloy ako. Pag tumingin ka, sa Kanya ka na. Okay? Na sinasabi sa atin, there is also a signal of judgment and warning. The Lord is good. The Lord is so good. Kaya when we say Jehovah, Jehovah Nissi, ang sinasabi ng Panginoon, tingnan mo din. Baka this is the judgment of the Lord for every one of us. Or, it is a warning for every one of us. Simple lang, pag nakinig ka, warning yon. Pero pag di ka nakinig, judgment ang kasunod nun. Kaya nga, ang sabi ng Psalms 46 verse 10, be still and know that I'm God. I will be honored by every nation, and I will be honored throughout the world. You know, contextually speaking, sinasabi to ng Panginoon sa lahat ng lumalaban sa Kanya. Nang sinasabi ng Diyos, be still. Huwag ka nang lumaban. Huwag ka nang lumaban sa kalooban ng Diyos sapagkat di ka mananalo. Na kahit na gaano ka kagaling, na kahit gaano ka sino ka pa, pag lumaban ka sa Diyos, di ka pa nagsisimula, talo ka na. And that's the reason why God is telling to these people, this is Jehovah Nissi, a signal, a banner of judgment or a warning. And it's your choice kung titingin ka for you to be healed o to be judged. Kaya nga sinasabi, huwag ka nang lumaban. Tingnan natin to. When we say Jehovah Nissi, tingnan natin ng mabuti. Teka lang, baka judgment to, baka lumalaban na ako sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin tong mabuti, baka warning to, kasi may ginagawa tayo na ayaw ng kalooban ng Panginoon at kailangan nating makinig at makinig sa Panginoon at ikaliligtas natin. You know, the verse ay sinasabi sa atin, susuko ka lang rin naman, sumuko ka na. Lalo na pag si Lord ang usapan. Amen? Ezekiel chapter 38 verse 23 says, I will show my greatness and my holiness. I will reveal myself to many nations, and then they will know that I am the Lord. Ito lang yung sinasabi sa atin. When we say Jehovah Nissi, we will never win the battle without the Lord. Walang tagumpay sa isang labanan ng buhay kapag hindi si Lord ang kasama. At ang end up, it is a judgment. But when we respond, it is a warning. Maniwala ka, hindi natin mapapasuko si Lord. Amen? Meron na bang gustong mag-try? Lord, sumuko ka na, di mo ko kaya. Wala. Because the Lord is telling to us, anak, alam kong makakabuti sa'yo. Alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. And kaya nga sabi ng Proverbs 21 verse 31, the horses is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Na kahit anong prepare natin, na kahit anong galing natin, even Joshua that time, kahit anong galing niya, kahit ilan pa sila, without the intervention ng Panginoon, they will never win the battle. But because of the Lord, victory belongs to the Lord.
Kapatid, lahat tayo may laban sa buhay. At ang laban natin sa buhay, ipagkatiwala natin sa Diyos. Igalang natin si Lord. Mahalin natin ang Panginoon, and the Lord will fight for us. At doon natin mapapatunayan na di tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. And that's the reason why today the Lord is telling to us, the key for you to experience Jehovah Nissi is surrender. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, surrender. Isuko mo na yan. You know what? This is my personal testimony po. It was July when we have edifying night. And that time po, nagsisimula ng mag-repair or mag-renovate sa building natin. So ako, at that moment, the Lord really spoke to us. The Lord really impressed something to us that, ang sabi ng Panginoon, trust me. So nag-uusap kami mag-asawa, lagi kong sabi ng asawa ko, mag-ready na tayo. Sabi ko, hindi, magtiwala tayo sa Panginoon. Pero there is always fear inside of me, nang laging sinasabi, paano pag pinaalis tayo? So I have this plan. O dito, ito yung plano natin, gawin natin to, gawin natin yan. Pero, syempre po, nagtitiwala tayo sa Panginoon. I hold on the word of the Lord. Sabi ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tapos, eto na, ano yun natapos yung buong July, hindi umabot sa atin. Sabi nila, baka piniprepare yan kasi we want to expand on the next building. It's okay, alright. So ito na, then, kinausap, dumating yung owner, diniretso ko talaga, W group namin yun Tapos tumigil lahat ng tao kasi sabi ko, uy, nandyan yung owner. So tumigil sila lahat kasi nintay nila yung sagot ko. Tapos diniretso ko yung owner, sabi ko dun sa owner, papalayasin niyo po ba kami? Kasi my point is, kung papalayasin mo kami, let us know so that kaya namin maghanap agad. And then the owner said, hindi, pastor. Hindi. So laki ng hinga ko nun. Parang okay. Tapos, okay. So ito na. August, naka-service pa tayo ng isang Sunday. Kinabukasan, kinausap kami ng nagtatrabaho doon na kailangan daw tanggalin yung bubong, pero hindi tatanggalin yung kisame. So sabi ko, okay po, that's a good thing. Basta sabi ko, maingatan lahat ng gamit. Okay yan. Para sa ikakabuti ng building yan, go for it. So ito na. Pagtanggal nung bubong, nagpe-pray ako nun, sabi ko, wag umulan. Kasi pag umulan, basa lahat ng nandun. Pero sabi nila, lalagyan daw nila ng lona. Tuwing hapon, pumupunta ako, wala namang lona. So nagpe-pray ako, sabi ko, sana wag umulan. So ito na. Pagdating ng Tuesday, hindi daw pwede na hindi tanggalin yung kisame. So anong gagawin, sir? Sabi niya, sir, kailangan yung umalis. Sabi ko, i-grant mo lang kami ng isa pang Sunday for me to inform the people of the church. Sabi niya, sige. Tapos nag-usap sila. Biglang pagdating ng Wednesday ba yun? Hindi daw pwede. Kasi babagsak na daw yung kisame. So parang no choice, Wednesday yon, Thursday, naghakot tayo agad. Kami pala, hindi kayo sumama Kami lang. So naghakot kami agad, nilipat namin doon sa harap. Grabe yun. Parang sabi ko, Lord, isa sa pinaka nahihirapan ako sa buhay ko, even up to now, yung naglilipat. Parang it always giving me the scenario of what happened on the past. Kasi growing up, lagi po kaming pinapalayas. Walis na kayo dito. Hindi naman kami naging masama. Parang we always being a good tenant, good people. Laging sinasabi ng tatay ko sa akin, wala tayong sasabihin, wala tayong lalaban, bahala si Lord sa atin. So parang growing up, inside of me, I was fighting back. Na parang, we have always the right. Pero dahil ganun lagi yung ginagawa ng pamilya namin, parang nakuha ko na yun na hindi kailangan lumaban. But there is always pain inside of me. Tapos sabi ko, sige lang, siyempre, pastor tayo. Pag naglabas ako ng ugali, lahat tayo pare-parehas na ng ugali. So I always keep in mind na, pastor ako,
lahat ng makikita sa akin, tatatak to. Kaya nung naglilipat kami, sabi ko, okay lang yan. Para sa ikakabuti natin yan. Para sa ikakabuti yan. But deep inside, I was crying. The Lord, is this what you want for us to expand? Okay na to. Okay na to. And then we're trying to find a place kung saan pwede tayong maging comfortable. Kasi naka-aircon tayo eh. So parang sana yung lilipatan natin, naka-aircon din. Kaya lang, yung natanungan namin, 15,000 4 hours or 5 hours. Tapos yung isa, 20,000, 6 hours. Sabi ko, pwede natin gawin yun. Pero pagkatapos nito, puresa na tayo. Maghihirap tayo dahil sa laki ng bayad. So, we decided na gawin siya sa mga open na lugar. And it's hard kasi, alam mo yun, you have this inside of you to fight back, but you're giving everything to God. Lord, pagkakatiwala namin to sa inyo. Pagkakatiwala namin to sa iyo. After all, it is you who called us here. At kung ito na yung pagkakataon na isara ang church, ikaw ang magsasara nito. Pero kung hindi, hindi mo to hahayaan. So waiting, I'm waiting and waiting and waiting. And I also need to control my emotion. Because on that moment, we are preparing on my finals, itong pag-aaral ko. At saka gumagawa ako ng research. So kailangan kong i-control yung emotion ko kasi hindi ako pwedeng ma-out of track. Alam mo yun, yung gusto mo nang umiyak, gusto mo nang magalit, pero bukas na lang kasi ano pa to, 10 pages pa tong kailangan kong tapusin. Parang ganun yung nangyari. But I always giving everything to God. Na sinasabi ko, Lord, you are Jehovah, you are El Shaddai. Pinapakilala mo sa amin kung sino ka at gusto mong lakaran namin yun. So, 2 Sundays na, alam mo yung nakikita mong hinahakot yung gamit tas nililigpit. It really crushed my heart na kakapagod. Ganon, nakakapagod. Tapos, init, ganyan, tas pagod uli. Pero, we give everything to the Lord. Lord, ikaw to. Kaya natin to. And some point, nahihiya ako dun sa mga naghahakot. Parang, dinala mo ba kami sa church para maghakot lang? Parang ganun. I have that in my mind. Pero, I'm very thankful to their life. So, eto na. So, kaya natin yan. Kaya nga, parang sinabi ko pa na baka 1 month pa tayo sa labas. But Tuesday comes. After nung Sunday, Tuesday, sabi doon ng owner, di na daw magre-renew yung contract. Ano yun? Tinginan kami mag-asawa. My wife is waiting kung anong isasagot ko. Eh, nagpi-paper ako nun. Na ano yun, puyat pa ako nun. Sabi ko, wait lang. Anong sasabihin natin? Bakit? Ganyan. Pero sabi ko, okay. Sabi mo, okay. Lilipat tayo. So, it was Tuesday, Wednesday, throughout the day, naghanap kami. And praise God, nakahanap. Thursday, lipat na. Lipat na naman. Lipat na naman. So habang naglilipat, may ganun talaga eh. Sabi ko, Lord, hindi naman kami naging masama. Hindi naman kami nandaya. Bakit? Why you allow me these things? Why you allow these things to us? Pero beyond the emotion, the fear, and the pain that I have, lagi kong sinasabi, Lord, you know what is best for us, and you do what is best. Nagtitiwala ako sa'yo. So nangyari, nakalipat tayo dito. Paglipat natin dito, this is a good news. Pero ang kontrata natin dito ay 4 months lang. After 4 months, we need to find another place para makahanap. I'm just thinking, sabi ko, Lord, what do you want for us? I give all my trust to you. Sabi ko, Lord,
if this is what you want for us, then give me strength. Give me more courage. Kasi kung ako lang, hindi ko to kaya. And I just found out, hindi ako galit sa paglilipat. Hindi ako nasasaktan sa paglilipat. Nasasaktan ako pag pinapalayas nang walang dahilan. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan mo kami gustong makaranas nito? Since when I was a kid, I am having this in experience. Until now, as a pastor, I'm in this age, I still have this experience. Pero, alam mo, God is just telling to me, to us, sa aming mag-asawa, surrender everything to God. I don't know kung paano to laban na to, kung paano to gagawin na to, but this is not just for the both of us, sa amin, kundi para sa atin tong lahat. And the Lord is giving me this verse, Psalms 118 verse 5. Sabi niya doon, during times of trouble, I call on the Lord, and the Lord answered me and set me free from all of them. And when I read this, sabi ko, Lord, sige, pinapalaya mo kami, inaayos mo kami. Sumasagot ka sa paraan na gusto mo, pero hindi sa paraan na gusto ko. Kaya ang gagawin ko, isusurrender ko lahat sa'yo. Isusurrender ko to lahat sa'yo. Kaya lang, kung gusto natin ng tagumpay, lagi mong tandaan, battle is a prerequisite of victory. Amen? Kaya kung gusto mo ng tagumpay, humanda ka sa laban ng buhay. Humanda ka sa challenge ng buhay. You want breakthrough? You want to experience breakthrough? And then prepare yourself. Because before magkaroon ng breakthrough, mayroon mo ng breaking. Meron mo ng battle. And God is telling to us today, He is Jehovah Nissi. I don't know kung anong mangyayari after 4 months. I don't know kung anong mangyayari sa atin sa mga susunod na panahon. But this is one thing is for sure. The Lord is with us, and the Lord will fight for us. Amen? Can we just close our eyes right now? As you close your eyes, I know you have your own battles, your personal battles. I know you have your own trials, problems, trouble. Pero God is telling to us today that He is Jehovah Nissi. The banner, the Lord is our banner. But there is 2 words that I want you to know about the banner, the standard. If we fear, respect, and love the Lord, He will fight for us. But in the battle, there is also a signal. It can be a warning or a judgment. And that's the reason why today, let's surrender everything to God. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, pero ako sigurado ako sa pinapagawa ng Diyos sa buhay ko, sa church natin. Kaya naman pwede ba, sa mga oras na to, tatayo tayong lahat. And this time, can we just raise our hands to the Lord? Both hands. Pwede mo bang itaas yung dalawang kamay mo? And can you just surrender everything to the Lord? Can you just give it everything to God? Hindi mo kailangan hintayin ng mabilis si Lord. Kasi on time ang Diyos. Hayaan mo ang Panginoon na kausapin ka. Hayaan mo ang Panginoon na magsalita at makinig tayo. Hayaan mo ang Diyos na turuan tayo habang dumadaan sa battle ng buhay, habang nasasaktan, nahihirapan, pero di tayo nag-iisa at di kailanman iniwan ng Panginoon. Church, the Lord is in this place. He is Jehovah Nissi, who will fight our battles. He is the banner who will give us success and victory. Especially when you fear Him. Today is a declaration as you raise your hands, telling to God, Lord, I surrender everything to you. I surrender everything to you, God.
when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. Not in a hurry when it comes to your spirit, when it comes to your presence, when it comes to your voice. I'm learning to listen, just to rest in your nearness. I'm starting to notice you are speaking. Today, there is a word. The Lord is in this place. He's speaking to you, not with your ears, but with your heart. Hallelujah. 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 Just surrender everything to the Lord. Just surrender everything to God. Come on. Just give it everything to the Lord. Just give it everything to the Lord. Oh, Jesus. Hindi madali ito. Hindi madali yung pinagdadaanan mo. Hindi na madali yung nararanasan mo. But listen to me. Never kang iniwan. Never tayong pinabayaan ng Panginoon. The Lord is with us. The Lord is our banner. The Lord will fight for us. The Lord is our victory. The Lord is the source of victory. Victory belongs to the Lord. Hallelujah. Church, walang sayang sa lahat ng bagay na gagawin mo para sa Panginoon. Walang mawawala, walang masasayang sa lahat ng bagay na gagawin mo para sa Panginoon. At hindi kailanman magpapabaya ang Diyos sa lahat ng sa Kanya'y sumusuko, sa lahat ng sa Kanya'y nagmamahal, sa lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Kailanman hindi nagpapabaya ang Panginoon sa lahat ng sa Kanya'y umaasa, ng sa lahat ng sa Kanya'y nagtitiwala. Hindi magpapabaya ang Panginoon because He is our Jehovah Nisi. The Lord is our banner, that He will go with us. He will be with you. Wherever you go, wherever you do, the Lord is with us. Pwede ba sa mga oras na to, can you just thank the Lord? Can you just give everything to God? Hallelujah. There's a personal message ang Panginoon sa bawat isa sa ating lahat. At alam ko kinakausap ka personally ng Panginoon. And just thank the Lord. Just thank the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Father, we love you. Thank you for everything. After all, si Lord, si Jesus, yung victory namin, Panginoon. Salamat po that in every battles that we have, in every fight that we have, Ikaw yung kasama namin. Ikaw yung tutulong sa amin. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa gagawin mo sa buhay namin. Hindi ka pa tapos sa amin, Panginoon. May mga tinuturo ka pa, may mga inaayos ka pa, at may mga gagawin ka pa, Panginoon. Prepare our hearts. Give us a strength. Give us a courage. Kasi di kami nag-iisa sa laban na to at di mo kami pababayaan sa lahat ng laban ng buhay namin. You are Jehovah Nisi. Lord, salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat,
Sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen.